tayong magtanong habang di pa tapos ang ating ustad sa kanyang tinalakay. Syukran po. Bismillah, bismillah, walhamdulillahi, hamdan wa syukru lillahi, syukran, wa salawatu wa salamu ala asyrafil al-mursalin, wa ala alihi wa sahbihi azmain, thumma amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid, mga kaibigan kong mananampalataya sa dakilang Panginoon ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, atin siyang pasalamatan sa lahat ng mga biyaya na ating nakikita at sa mga biyaya na ating hindi nakikita. At ang pinakamalaking biyaya na pinagkaloob sa atin ng Panginoon ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ito ay ang reliyong Islam. Sapagkat makatotohanan, ang papuri at pasasalamat ay natatangi at nauupo lamang sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. At naway igawad ang pagpapala at kapatawaran at sa ating minamahal na propeta sallallahu alaihi wasallam at sa kanyang pamilya at sa lahat ng tumahak sa tuwid na landas hanggang sa huling araw. Mga kapatid, mga kaibigan sa pananampalatayang Islam, naririto na naman po tayo, pinagkalooban biyayaan ng lakas upang makinig at matuto patungkol sa reliyong Islam na magkaroon ng muhadara sa oras na ito. Alhamdulillah, siguro mga kapatid, mga kaibigan sa pananampalatayang Islam, hindi na natin patatagalin pa, tawagin ko na po ang magbigay ng payo, lecture sa oras na ito, na walang iba kundi ang butihing ustad na si Uspada Salman Pologensyut. Ang kanya pong topic kahigitan sa pagdalo sa mga majalis at zikir. Ustad, kung niyo po ako narinig, maaari na po kayo kumpisa. Syukran po. Okay, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yung boses ko ba malinaw mga kapatid? Alhamdulillah po. Okay, yung ating illustration, yung ating PowerPoint, nakikita nyo? Alhamdulillah po, Ustad. Okay. Pakibasa nga yung nagbigay ng introduction, yung kanyang salin. Bismillah, mga pagpupulong ng paggunita o pag-ala-ala. Deklaro yung guhit sa tiyan. Ay, yun ang napili kong fans ng computer. Okay mga kapatid, alhamdulillah. Ibabahagi ko lamang sa pagkataong ito ang ilang mga dalil na isinalin natin sa kahalagahan ng regular na pagdalo sa majalis o dhikr. Alhamdulillah, kagaya din sa ginagawa ninyo online, siyempre ang sunod ng propeta, face to face. Pero alhamdulillah, sa inyong mga gawain ito na pagpupulong para sa pag-aaral, yun ay kabilang pa rin sa majalis o dhikr. Okay? Na kung saan ito pagpupulong, kagaya sa nasabi ko na pagpupulong sa mga palagi ang pag-aaral ng Islam kahit online man lang. Kagaya din sa pagsagawa ng mga halakatul Quran. At anumang mga pagpupulong, siyempre na may kaugnayan sa ating pananampalataya na siyang dahilan ng paglago ng kaalaman natin sa aqida at mga pambabatas ng Islam. At alam natin, ang kalamang ito naman ang nagpapalakas ng ating iman. Dahil dito, marami pong mga dalil na nagsasalita tungkol sa kahalagahan ng mga pagpupulong na ito, kahalagahan ng majalis o dhikr. Okay, alang-alang sa kaalaman at pagtuturuan ng bawat isa ng Quran. Pagtuturuan, napansin niyo ha, dahil ang hadith ng propeta, tadaros na nagtuturuan ang bawat isa. Hindi lamang isa ang nagtuturo. Okay mga kapatid, dito yung mga dalil na ito medyo mahaba. Ito kabilang sa mga kahalagahan at kahigtan ng mga pagpupulong. Yung pagkakamit ng kapatawaran ng bawat isa na dumalo sa majlis na ito. Pagpasok sa paraiso at kaligtasan sa kaparusahan ng impyerno. Yan ang nilalaman ng mahabang hadith na ito. Gayon din ang pagdalo daw ng mga anghel. Ang mga anghel ay dumadalo sa ating mga pagpupulong na ito. Kahit online, alhamdulillah. Sa mga pagpupulong na ito na kung saan, ito po mga kapatid,
ay nagpapahiwatig ng dakilang pagpaparangal ni Allah sa bawat isa na kalahok o dumalo, na kung saan sinabi dito, kung inyo, iwan ko kung nababasa ninyo, inna lillahi tabaraka wa ta'ala malaikan sayyaratan fudula yatatabba'una majalis ad-dhikr fa idza wajadu majlisan fihi dhikrun faqa'adu ma'ahum wa haffa ba'dhum ba'dan bi ajnihatihim. Medyo mahaba at siguro mas mabuting dako na tayo dito sa kanyang salin. Okay, mababasa naman nyo siguro sa inyong mga screen. Siguro kung cellphone ang gamit ninyo, medyo maliit na ang mga litra. Okay, ganito ang ating mababasa. Si Allah ay may mga anghel na umiikot sa paghahanap ng mga majalisud dhikr. Sila ay maupong kasama nila at ipapalibot nila ang mga pakpak nila sa bawat isa na pupuno sa pagitan nila at unang langit. Ito ay nagpapahiwatig ng dami ng mga anghel na pumapalibot sa kapulungan ng mga Muslim. At kapag nagkahiwalay na ang mga dumalo, sila ay aakyat sa langit. Tatanungin sila ni Allah, nabagaman si Allah ay nagkakaalam sa ginawa nila, saan kayo nang galing? Sila ay sasagot, nanggaling kami sa mga alipin mo sa mundo na nagluluwalhati sa iyo, nagdadakila sa iyo, nagpupuri sa iyo, at nanalangin sa iyo. Magtatanong si Allah, anong hinihiling nila sa akin? Sasabihin nila, hinihiling nila sa iyo ang paraiso mo. Sasabihin ni Allah, nakita ba nila ang paraiso ko? Sasabihin nila, hindi pa nila nakita ang paraiso mo o Panginoon. Sasabihin ni Allah, paano pa kaya kung nakita nila ang paraiso ko? Sasabihin ng mga anghel, hinihiling din nila na iligtas mo sila sa impyerno. Sasabihin ni Allah, nakita ba nila ang impyerno ko? Sasabihin ng mga anghel, hindi pa nila nakita ang impyerno mo o Panginoon. Sasabihin ni Allah, paano pa kaya kung nakita na nila ang impyerno ko? Sasabihin pa ng mga anghel, hinihiling din nila ang kapatawaran mo. Sasabihin ni Allah, pinatawad ko na sila. Ibinigay ko na sa kanila ang kahilingan nila at iniligtas ko na sila sa parusa ng impyerno. Sasabihin ng mga anghel, Panginoon, kasama nila si Fulan bin Fulan, si ganito at ganito, na aliping makasalanan, na napadaan lamang at naupong kasama nila. Sasabihin ni Allah, siya rin ay pinatawad ko na, sapagkat sila ang mga tao na sinumang nakiupong kasama nila ay hindi magdudusa. Na kung saan ito nga ang sinabi ni, bakit na naghahang yung aking computer? Okay. Wa ghafartu lahu humul qawmu la yashqa bihim jalisuhum. Pati yung dumalo na hindi naman ang niya niya ay dumalo na padaan lang, sabi ng propeta, sabi na ni Allah, siya rin ay pinatawad ko na sapagkat sila ang mga tao na sinumang makiupong kasama nila ay hindi magdudusa. Ito'y salita ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kahalagahan ng majalisud dzikr. Okay. Kabilang din sa kahalagahan ng pagpupulong nito ay pagmamalaki ni Allah ang mga dumalo sa kanyang mga anghel. Ito rin ay hadith na mahaba. Wa min fadaili majalisud dzikr mubahatullah ta'ala bi ahlihi malaikatah. Mahaba itong hadith na ito at dito tayo pupunta sa salin na kaagad. Pumunta ang propeta sallallahu alaihi wasallam sa isang pagpupulong ng mga sahaba at sinabi niya, ano ang dahilan ng pagpupulong ninyo? Sinabi nila, kami ay sama-samang naupo upang magdikir kay Allah at papurihan siya sa paggagabay niya sa amin sa Islam at anumang ipinagkaloob niya sa amin. Sinabi niya, sumpa man kay Allah, hindi ba kayo sama-samang umupo maliban sa dahilang iyon? Sinabi nila, sumpa man kay Allah, hindi kami sama-samang nakaupo maliban sa dahilang iyon. Sinabi niya, tunay na hindi ko kayo pinasusumpa dahil sa hindi ako naniniwala sa inyo.
Pero dahil sa dumating sa akin si Jibril at ibinalita niya sa akin na ipinagmamalaki kayo ni Allah sa mga anghel niya. Okay, kabilang din sa kahalagahan ng pagpupulong o majlisud dhikr na ang mga kasalanang nagagawa daw ng mga dumalo, yung mga kalahok sa dhikr na ito ay papalitan ng mabubuting gawa. Ayon sa salita ng propeta, ma min qaumin istama'u yadhkuruna Allah la yuriduna bidhalika illa wajha illa nadahu munadin minas sama' an qumu maghfuran lakum qad buddilat sayyi'atikum hasanat. Lahat ng mga tao na sa pagpupulong na ginuguniti si Allah, na wala silang ibang layunin maliban sa ikalulugod niya, ay may mananawagan mula sa langit na magsasabi, tumayo kayo na mga pinatawad sa mga kasalanan sapagkat pinalitan na ang mga kasalanan ninyo ng mga mabubuting gawa. Okay? Kabilang din sa kahalagahan ng pagpupulong ay ang sinabi ng propeta. Ito rin, mahaba din ang hadith. Basahin na natin ang kanyang salin. Talagang bubuhayin nga. Yan ay pagdidiin sa mga nakapag-aral ng nahwu, ang la at saka nun na musyaddada sa isang fi'il. Yan ay pagdidiin. Kaya sinali nating talagang bubuhayin nga. Dalawang ulit itong pagdidiin ni Allah. Bubuhayin daw ni Allah ang ilang mga tao sa araw ng pagbangon na ang mga mukha nila ay ilaw, na sila ay nasa mga pulpito o entablado ng perlas. Kaingitan sila ng mga tao, hindi sila mga propeta ni mga syuhada. Naupo ang isang Arabi at nagtanong, "O sugo ni Allah, sabihin mo sa amin upang makilala namin sila." Sinabi niya, sila ang mga nagmamahalan. Pansin niyo po niyo mga kapatid. Sila ang mga nagmamahalan alang-alang kay Allah na mula sa iba't ibang tribo at bayan na nagpupulong upang gunitain si Allah. Okay? Isa pa, ito rin kabilang din sa mga kahalagahan ng pagpupulong ay ang sinabi na ito ng propeta, وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ. Pansinin niyo ang katagang يَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ. Ang salin, alinmang pangkat ng mga tao na nagkakaipon sa isa sa mga bahay ni Allah, na nagbibigkas ng aklat ni Allah, at pansin niyo ito yung salin. Yatadarasunahu bainahum. Nagtuturoan ang bawat isa sa kanila. Okay, ng aklat ni Allah. Ay bababa sa kanila ang sakina, kapanatagan, warahma, awa, at papalibutan sila ng mga anghel, at babanggitin ni Allah ang bawat isa sa mga dumalo. Babanggitin niya ang mga pangalan ng bawat isa na dumalo sa majlis. Kunyari, aking mga anghel, si Aisha kasama sa mga dumalo, si Fatima kasama sa mga dumalo. O aking mga anghel, babanggitin niya ang pangalan ng bawat isa sa mga dumalo nang may pagmamalaki. Yan ang hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ito po ang ilang mga katangian na makikita sa mga majalisud dhikr na pag-aaral ng Islam at pagpupulong ng pag-aaral ng Quran. Ang nagbubuklod sa kanila ay ang pag-aaral, na bagaman sila ay nagmula sa iba't ibang bayan, ayon sa hadith ng propeta, iba't ibang tribo, iba't ibang bansa, at magkakaiba ang kanilang tribo at bayan o bansa, sila ay nagmamahalan alang-alang kay Allah, at hindi sila nagkakaipon ng dahil sa anumang pangmundo na pakinabang. Mga kapatid, isa sa pinakamahalagang layunin sa regular na pagpupulong
ay upang madaman ng bawat isa na kabilang siya sa mga kaanib ng jamaa o samahan. At may obligasyon siya sa jamaa na ito. Ano itong obligasyon? Ito ay ang tuloy-tuloy na pag-aaral at pangangaral. Pansin niyo ha? Pag-aaral at pangangaral. Okay? Sa jamaa nito, kahit may buhay lamang ng isang kasapi, kunyari, yung regular niyang na pagdalo at pagre-recite ng napagkasundoang sura ng Quran na dapat mamemorya at hadith na dapat memoryado, ang mahalagay na itanim sa puso't isipan ng mga Muslim, ng bawat Muslim na kaanib at may obligasyon sila sa jamaa. Mga kapatid, sa mga nagbabasa ng Quran, na maaaring mapansin natin ang mga salitang kagaya sa Ya ayyuhalladhina amanu. Kung mapansin ninyo, plural ang kinakausap, maramihan. O kayong mga sumampalataya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Wa ta'awanu, yan ay jama', pangmaramihan. Mangagtulungan kayo sa pagpapakabuti at pangingilag sa pagkakasala, at huwag kayong magtulungan sa kasalanan at paglalaban-laban. Aqimu wa aqimus salah. Isagawa ninyo, maramihan palagi ang pagdarasal. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Maaring memoryado na nakarami ito. Ta'muruna, plural na naman, pangmaramihan naman ang kinakausap. Kayo ay nag-uutos. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kayo ay nag-uutos na nakabubuti at nagbabawal ng nakasasama. Ang panalita mga kapatid, sa mga halimbawang itong binigay ko sa inyo, yung panalita ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, ay hindi po panalitang para sa nag-iisang Muslim, maging sa mga pagsamba. Memoryado natin ng Suratul Fatiha. Iyyaka na'budu. Hindi binanggit, Iyyaka a'budu. Na'budu, sa iyo lamang kami. Plural na naman. Sumasamba. Wa iyyaka nasta'in, sa iyo lamang kami nagpapatulong. Ihdina, pautos na naman sa maramihan. Igabay mo po kami. Pangmaramihan. Kaya, ang mangarap po ng Islam ay palaging ipinarating sa grupo, ipinarating sa jamaa, at hindi sa individual na tao. Kagaya sa utos ng pagdarasal, inuutos na isagawa sa grupo. Ang pag-aayon na inuutos sa isang panahon sa lahat ng mga Muslim. At ang paghahaj na nagkakaipon ang mga tao sa isang lugar na mula sa iba't ibang bansa. Kaya lahat ng mga utos ay inuutos palagi sa grupo na nagpapahiwatig na ang lahat ng Muslim ay nararapat na pinagbubuklod ng jamaa o samahan na kagaya sa isang katawan lamang. At kung paano ang isang katawan ay may isang ulo lamang, wala namang katawan, maraming ulo, gaya din naman ang Muslim, ay may isang pinuto lamang na kung saan sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, tingnan nyo itong hadith na ito, Inna Allah yarda lakum thalathan wa yakrahu lakum thalathan fayarda lakum an ta'buduhu wa la tushriku bihi syai'a wa an ta'tasimu bihablillahi jami'a wa an tanasahu man wallahu Allahu amrakum wa yakrahu lakumul qil wal qal wa kathratus su'al wa ida'atil mal. Tunay na kinalulugdan ni Allah para sa inyo ang tatlo at kinasuklaman ang tatlo. Kinalugdan niya na siya lamang ang sambahin ninyo. Tingnan nyo, pagkatapos nito, at huwag kayong magtambal sa kanya ng anuman. Sunod, mangunyapit kayo sa lubid ni Allah ng sama-sama. Yan ay pautos na dapat ang mga Muslim ay pinagbuklod ng iisang jamaa at ang nagbubuklod sa kanila, lubid. At ang lubid na tinutukoy dito ay ang ating aqidah. La ilaha illallah. Okay? Sa isa pang hadith, yadullahi ma'al jama'a. Ang kamay ni Allah ay nasa jama'a. Okay?
May mga sahaba noon na nagtanong sa propeta tungkol sa pagkain nila. Tingnan mga kapatid, kahit pagkain, kahit pagkain, ya Rasulullah, inna nakulu wala nasba. Qal, fala'alakum taftariquna, qalu na'am. Qal, fajtami'u ala ta'amikum, wadhkur asmallah, yubarik lakum fihi. Ang sugo ni Allah, o sugo ni Allah, kumakain kami ng hindi nabubusog. Sinabi ng propeta, siguro kumakain kayo ng kanya-kanya. Sinabi nila, opo. Sinabi ng propeta, magkatipon kayo sa pagkain ninyo at banggitin ninyo ang sa pagkain ang ngalan ni Allah upang pagpalain kayo. Isa pa, itong hadith na ito na inyong nakikita, ito ay patungkol sa pagdarasal o sala ng sama-sama. Bagaman pinaliliwanag ito na angkop sa lahat ng bahagi ng buhay ng mga Muslim sa jamaah. Fa'alay kabil jamaah, fa'inama ya'kulu dhi'bul qasiyah. Nararapat para sa iyo. Sabihin, may kulang yung ating tinype dito. Nararapat para sa iyo ang jamaah. Pautos ito na dapat kasama sa jamaah sapagkat kinakain ng lobo. Alam niyo ang lobo? Ano ang English ng lobo? Sapagkat kinakain ng lobo ang tupang humiwalay sa kawan. Ang nakalulungkot mga kapatid, kung ihambing natin ang pamumuhay nating mga Muslim sa iba't ibang sikta ng mga kufar, mayroon silang kinikilalang mga pinuno. Samantalang ang mga Muslim ay wala sa panahon natin sa ngayon. Kunyari, kapag tinanong mo, kunyari ang isang Katoliko, kung sino ang kanilang pangkalahatang pinuno, alam nila yung Pope. At alam nila ng bawat bansa, alam nila kung sino ang pinuno. Bawat probinsya kung sino, bawat bayan kung sino, at bawat simbahan sa bawat barangay, alam nila kung sino ang kanilang pinuno. Ang masaklap sa mga Muslim ay wala. Kahit pa, yung mga maliliit na mga kuwan, na mga kufar na mga grupo na tinatag lamang din ng mga Pinoy na nag-angking propeta, kunyari si Felix Manalo, alam nila yung mga kaanib ni Manalo kung sino ang pangkalahatan nilang pinuno. Sa buong mundo yan ang pinag-uusapan. Ayon, sa bawat bansa, alam din ng bawat isa kung sino ang kanilang susunding pinuno. Bawat probinsya, bawat bayan, bawat barangay, at bawat simbahan. At saka, alam ba ninyo sa bawat simbahan, kung may kasama tayo dito na dating Krisyano, sa bawat simbahan, may iba't ibang grupo yun na inorganisa sila. Organisasyon, kunyari, jamaah, kunyari, ng mga tatay, jamaan ng mga nanay, jamaan ng mga kabataan, organisasyon ng mga juniors, at bawat isa sa mga jamaan na ito, mayroon silang regular na pag-aaral ng kanilang paniniwala upang ito ay kanilang ipangaral. At bawat jamaan na yan, bawat organisasyon na yan, sa isang simbahan, sa isang barangay, ang bawat grupo na yan ay masisigasig yan na manghikayat ng mga hindi nila kapananampalataya kahit man lang akayin upang makarinig sa tinatawag nilang mga Bible expositions, sa mga tinatawag nilang pamamahayag kuno ng Ebanghelyo ni Kristo. Kaya makikita natin sa mga hadith mismo na ating pinagbatayan ang kahalagahan ng pagtatatag ng mga Muslim ng jamaah na nakakalungkot sa panahon natin sa ngayon. Sa Pilipinas, wala tayong kinikilala kung sinong pangkalahatan nating pinuno. Lalong-lalo sa buong mundo, pero ang mga kalaban ng Islam, kagaya sa mga Syaira, mga Shia, pag tinanong mo sino ang pangkalahatan nila pinuno, alam nila yan. Mayroon yan. Pero ang Ahlus Sunnah wal Jamaa sa panahon natin sa ngayon, ay yan ang nakalulungkot. Gusto kong ibigay sa inyo itong salita. Ito yung salita ni Ibn Khaldun, rahimahullah. Sabi niya, ang tao ay hindi nabubuhay na mag-isa sapagkat katangian niya na nangangailangan ng kanyang kapwa. Kaya kailangan niya ang jamaah.
Ang mga obligasyon sa Islam at lahat ng mga gawain ay iniuutos sa atin sa Islam na palaging gawin ng sama-sama sa jamaah. Dahil paniwala natin na anumang gawain kanya-kanya o hindi ginagawa ng sama-sama ng samahan ng mga Muslim, ito mga kapatid ay hindi magbibigay ng tamang resulta. Walang resulta yan. Walang resulta yan. Bagkus mapupunta lamang sa kawalan, nakagaya sa isang mangingisda na namimingwit. Wala naman siyang basket na paglagayan ng kanyang mga nabingwit. Pagka nahuli, huhulog din niya doon sa dagat, napunta lang sa kawalan. Ang pag-aaral ng Islam ay sama-sama at gayon din ang pangangaral ay ginagawa natin ng sama-sama. At ang mga nagabayan naman sa Islam, yung mga nagabayan sa Islam na dati mang kafir o dating pasaway na kapatid nating Muslim ay nararapat ding isama sa jamaah. Sapagkat kung hindi na isama sa jamaah at namumuhay lamang silang mag-isa nang walang kaugnayan sa mga Muslim, sila ay maihintulad ayon sa salitang ito ng propeta, maihahalin tulad sa tupang humiwalay sa kawan, nasisilain lamang ng lobo. Ano nga ang lobo sa English? Baka inisip ninyo yung balon? Adtiib. Hengel sa sinabi ko mga kapatid, na tuloy-tuloy na pag-aaral at pangangaral. Kung lulubin po ni Allah, may bigay ko sa inyo ang muhadara. Kung lulubin ni Allah sa susunod na pagkakataon, ang katotohanan at mga layunin ng da'wah. Sana maibahagi ko ang paksang ito. Yung nakita nyo sa inyong mga screen, buod sa mga kabutihan at kahalagahan ng palagi ang pagpupulong ng jamaah. Ang una, ito ang malaking dahilan sa patuloy na pagpapakatuwid ng isang Muslim. Patuloy na Muslim na matuwid. Dahil karaniwan na ang bawat isa sa atin ay nangihina kung minsan sa pananampalataya. Pero dahil sa palagiang kasama ng mga kapatiran, tayo ay napapalakas sa pananampalataya. Taliwas naman sa isang Muslim na hindi na nakikilahok halimbawa sa mga pagpupulong ng jamaah. Siya mahalin tulad sa isang tupa na nahiwalay sa kawan, nakakainin ng lobo. Ang pinakamasaklap kung humiwalay na nga sa samahan ng mga Muslim. Pagkatapos, nakibarkada pa sa mga hindi Muslim. Tiyak na gagayahin niya ang barkada niya na ang kasasadlakan ay ridda. Pagtalikod sa Islam. Okay, sa pangalawa, sa pamagitan ng samahan sa jamaah, matutuklasan natin sa sarili natin ang ating kalakasan at kahinaan. At na kung kaya ang mga nakita nating tinatawag na weak points, English yan ha, palakpakan nyo naman ako, sa ating katauhan, yung mga weak points sa ating katauhan, ay maaari nating matuklasan upang mapalakas. Ikatatlo, dahil sa jamaah, mapapakinabangan sa larangan ng papalaganap ng Islam ang iba't ibang kakayahan at kaalaman ng bawat kasapi. Ikaapat, ang samahan ay nagbibigay ng pag-asa at lakas ng loob sa atin sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Ikalima, sa pamagitan ng samahan ay natututo tayo sa iba't ibang karanasan ng mga kapatid. Pareho natin natutunan ang mga tagumpay nila sa buhay o pagkabigo. Yung mga pagkabigo man nila at mga pagkakamali. Kasi may kasabihan ang mga ulama, totoo na natututo tayo sa ating pagkakamali. Pero wag nating hayaan na tayo magkamali muna bago tayo matuto. Bagkus matuto tayo sa pagkakamali ng iba. At sa pamagitan ng jamaah, na ibabahagi nila ang mga pagkakamali na natutunan nila na hindi mo na dapat pang kasadlakan na pagkakamali. Okay? Ika-anim, sa pamagitan ng jamaah ay nakakamit natin ang gantimpala ni Allah. At ang last, sa pamagitan ng jamaah
ay makakamtan natin ang tulong at pag-aadya ni Allah. Likas sa tao ang pakikipagkaibigan o pakikipagbarkada. Yung pakikisalamuha sa mga taong tulad din niya ang hilig. Pareho ang kanilang hilig, pareho ang kanilang simulain, paniniwala o ideolohiya. Ito hindi ka sa tao. Kung ano yung hilig, yun din ang kanyang kaibigan, pareho sila. Halimbawa, ang isang sabongero, sabongero pang ating halimbawa, makikita natin ang karaniwang mga barkada ay kagaya din niyang sabongero. Kaya naman, karaniwan lamang din sa mga Muslim na ang kanilang simpatiya at pagmamahal ay para sa kapwa nilang Muslim. At ang mga kasalamuha at kaibigan niya ay mga Muslim. Ito po ay kapag namulat siya sa kahigtan at kagandahan ng Islam, natiyak na mamahalin niya ito kapag nalaman niya ang katotohanan ng Islam. At kasalungat nito, kasusuklaman din niya at kakalabanin ang anumang reliyon o individual na kumakalaban sa Islam na kanyang minahal. Karaniwan niya sa tao, yan ay likas o naturalisa sa tao. Bakit? Sabi ko nga, likas ng anumang simulain, paniniwala o ideolohiya na kumakalaban sa paniniwala na pinaninindigan mo at minamahal ay kasusuklaman mo at kalalabanin din. At ito mga kapatid, ang katotohanan sa akida natin na tinatawag na al-wala o wal-bara. Kaya naman ang mga Muslim na may simpatiya at pagmamahal at kasakasalamuha pa ang kaibigan at kaibigan niya, yung mga taong iba ang paniniwala na kagaya halimbawa sa mga Sufi, mga Ash'ira, mga Shia o kaya mga Kristiyano na kumakalaban sa Islam at iba pang mga grupo na kalaban ng Islam, kung totoosin, sila ang mga Muslim na hindi mulat sa kagandahan ng Islam. At kung sila hindi mulat sa kagandahan at katotohanan ng Islam, paano nila ito mamahalin? Imposible na mamahalin nila ang Islam. Dahil dito, maaaring ang pamantayan na lamang ng ganitong ori ng mga Muslim na hindi mulat sa kagandahan at katotohanan ng Islam. Ang pamantayan na lamang nila at simpatiya. Simpatiya nila at pagmamahal, yung kanilang pagbabatayan na lamang, ay ang tribo o lugar, lahi na kanilang pinagmulan. Kaya sikapin natin ipatupad sa karaniwang samahan ng barkada, mga kapatid. Ito yung aking paanyaya. Sikapin natin na ipatupad sa karaniwang samahan o barkadahan o mga kaibigang mga Muslim na sila'y makumbinsi natin na makapagsagawa ang barkada. Kahit barkada lang sa simula ang tawag natin. Na makapagsagawa ng palagiang pagtitipon sa takdang pitsa at oras, kahit man lang isang beses sa isang buwan. Dahil ito ang suna ng probeta at tinahat din ng mga sinaunang mga matutuwid na mga Muslim. Siyempre, sa simula hanggang barkadahan lang, hanggang sa ituring ng mga magkakabarkada, na ang yung kanilang pagkakaibigan ay isa ng samahan. Ituring ang buwan ng pagtitipon bilang ano bang tawag nila dito, samahan? Sa English, bonding with brothers and sisters in Islam. By English na naman. Palakpakan nga ninyo ako. Na kung saan, ang bonding na ito ay nagtuturoan ng Quran. Na kung saan ang bawat isa ay magre-recite ng namimuryang sura at hadith at pag-aaral ng aqidah. Dahil ang akida lamang ang nagbubuklod sa atin upang magkaisa sa isang jamaah. Hindi tayo pinagbuklod ng lahi nating pinagmulan o pareho tayong Maranaw, pareho tayong Tausog o pareho tayong Yakan o ano pa mga tribo. Hindi. Kundi tayo ay pinag-isa ng akida. Samantalang ang mga ligaw na grupo, yung mga ligaw na grupo at mga tagapagligaw, yung mga Jabaa, at kalaban ng Islam, na nagmamaskara lamang ng Islam, nag-aanyaya din ng pagkakaisa
nang wala nang tatangkilikin na akida upang mawala ang pagkakabahabahagi, pagkakaiwahiwalay, o tinatawag nilang pagkakawatak-watak. Kaya hindi na tatangkilik ng mga akida, kasi ang akida daw ang nagpapahiwalay nagpapawatak-watak sa tao. Na kung saan ito rin na ang paratang ng mga musyrik noon sa propeta sallallahu alaihi wasallam, na sinasabi nila, pinaghiwalay nila ang aming pinaghiwalay niya, pinagwawatak-watak niya ang ating pagkakaisa, pinaglaban-laban niya ang mga magkakamag-anak, mga magkakapatid. At alam natin, ang unang labanang nangyari sa pagitan ng Kufr at Islam sa Badr. Sino ang mga kalaban ng mga sahaba? Mga kamag-anak nila, mga kapatid nila. Di ba alam natin siguro na kung nagbabasa tayo ng sira, kung maalala ninyo, bago magsimula ang labanan, kahit noong unang panahon, bawat panig magbibigayan ng kanyang representante para magduelo muna bago simulan ang madugong labanan. Sa labanan sa Badr, lumabas ang mga Ansar para makipagduelo sa mga taga-Makkah. Sabi ng mga taga-Makkah na mga musyrik, di namin kayo kailangan. Ang kailangan namin kalabanin ay ang kapatid namin, mga kamag-anak namin na kasama ninyo. Kaya makita natin ang paghihiwalay dahil nga sa akida. Ang kasama natin sa isang paniwala, yun ang kaisa natin. At ang inyong nakita dyan sa inyong screen, ito ay salita ni Ibn al-Qayyim rahimahullah. Sabi niya, ad-dinu kulluhu farq wa kitabullahi furqan wa Muhammadun farraqa bainan nas wa man ittaqallah ja'alallahu furqana fal huda kulluhu furqan wa dhalal asluhul jam'u kama jama'al musyrikuna baina ibadatillah wa ibadatil awthan. Ang lahat sa Islam ay paghihiwalay. Ang aklat ni Allah ay furqan. Furqan ibig sabihin tagapaghiwalay ng tama't mali. Okay, pinaghiwalay din ni Muhammad ang mga tao. Ang sinumang may takwa ay pinayaan ni Allah ng furqan, tagapaghiwalay. Ang huda, ang gabay ay tagapaghiwalay. Samantalang ang pagkaligaw, wagdalal, ang simulain nito ay pagkakaisa na pinag-isa ng mga musyrik ang pagsamba kay Allah at pagsamba sa mga diyos-diyosan. Alam niyo siguro ang tinutukoy ng alama dito, pinag-isa ng mga musyrik ang pagsamba kay Allah at pagsamba sa mga diyos-diyosan. Ito yung sa sira na ang mga pinuno ng Quraysh ay nagkaisang kumbinsihin ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na itigil na ang kanyang pagdadawa at magkaisa. Sabi niya, para magkaisa tayo, 1 taon na sambahin namin ang Diyos mo at ikaw naman 1 taon na sambahin mo ang Diyos namin, magkaisa tayo. Ito, sinasabi ko sa inyo, kumbinsihin ang mga kabarkada natin na magkaroon ng pagpupulong na regular. Kaya kung hindi mo na kumbinsi, siguro masasabi natin na baka nagkamali ka ng pagpili sa kanila bilang kabarkadang Muslim na pareho mong nagmamahal sa relihiyong Islam. Kaya kung wala kang nabuong jamaa na regular ang pagpupulong, mga kapatid, simulan natin sa ating mga sarili, sa ating pamilya. Kung may asawa ka, kung wala pang anak, kayong mag-asawa, maupo 1 beses man lang sa 1 linggo, o kaya 2 beses sa 1 buwan. Asawa mo, mga kapatid mo, o kaya mga anak mo. Siya nga pala mga kapatid, no, yung hadith na ito, tungkol sa majalis at zikir. Ito din ay pinagbatayan ng mga grupo na gumagawa ng bid'ah na nagkakaipon din sila para magsagawa ng grupong pagdedikir
Samantalang hindi yun ang tinutukoy ng mga hadith na ito na ating binasa. Itong hadith na ito ay binasa na natin. Okay? Tingnan nyo, ipakita ko sa inyo yung salita. Ito yung salita ni Abdullah bin Mas'ud na ang majalisul dhikr ay ang mga pagpupulong ng pag-aaral daw ng fiqh. Sinabi rin ng isang tabi'i na mufassir, ito tabi'i na mufassir, si Ata al-Khurasani. Sabi niya, majalisul dhikr hiya majalisul halal wal haram wa samma Allah ta'ala ahlul ilm ahlad dhikr fas'alu ahlad dhikr. Yan ay okay, ito ang sinali natin. Ang majalisul dhikr, ayon sa kanya, ay ang mga pagpupulong ng pag-aaral ng haram at halal. Kaya tinawag ni Allah ang mga may kaalaman ng mga taong may dhikr o ang kanang dhikr o paalaala. Okay, ito yung aya sa Suratul Nahl. Fas'alu ahlad dhikr, kaya magtanong kayo sa mga may paalaala. Okay. Mga kapatid, balik tayo sa pinakamahalagang nais kong ipaalala sa inyo sa ilang minuto ng natitira sa atin. Na isa sa pinakamahalagang layunin ng regular na majalisul dhikr upang madama ng bawat isa na kabilang siya sa mga kaanib ng jamaa. At may obligasyon siya sa jamaa na ito. At ito ay ang pag-aaral at pangangaral at sa pamagitan ng pinagsamahan ng mga kapatid na pag-aaral at pangangaral. Dito po, nagkakalapit ang loob, lubos na nagkakakilala at tunay na nagmamahalan ang bawat isa sa mga kasapi ng jamaa. Yung pinagdiinan ko palaging ang majalisul dhikr, ang layunin ay pag-aaral upang mangaral. Paki-reset nga, sino ang pwede kong tawagan dyan? Sino ang mag-reset ng Suratul Asr? Si Zainab Ortega. Ortega, balik Islam ito. Zainab, paki-reset nga. Suratul Asr. Memoryado? Assalamualaikum po, Ustad. Hindi ko pa po memoryado yan, Ustad. Malish po. Okay. Si Kambuwa, Zainab rin. May nagtas po na kami, Ustad. Si Mariam Dalimbang. Okay. Sige, Sister Mariam. Paki-reset nga ang Suratul Asr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Masya Allah. Magandang qiraah. Jazakillahu khairan. Okay. Mga kapatid, ina-encourage ko lang ang bawat isa na memoryahin ninyo sa kapatid na Zainab, sikapin mong memoryahin ang Suratul Asr na sinasabi ng ating mga scholar. Yan ang ating daan sa mundong ito para muling makabalik sa tunay nating tahanan, ang paraiso, na kung saan ang Suratul Asr na yan, diyan binabanggit ang mga katangian ng hindi kapilang sa mga talunan. Doon sa last na aya, illal ladina amanu, ang iman na tinutukoy. Kung mapansin ninyo, jama na naman. Plural na naman ang verb na ito, amanu. Ang paliwanag ng mga scholar, ang tinutukoy nito ay ang tuloy-tuloy na pagkakamit ng kaalaman. Wa amilu salihat, isinasaaktwal ang
nakamit na kaalaman kasi nagsisilbi tayong huwaran. Watawasaw bilhaq, iyon ang pangangaral, pagdadakwa, pagtuturo, at pang-apat na katangian para tuloy-tuloy na maisagawa ang tatlo nating itong obligasyon. Pag-aaral, pagsasaktwal, pangangaral, kailangan ang sabar. At tandaan natin, ang majalisud zikir na ito na ating ginagawa, na kahit sinimulan natin sa ating pamilya, kahit kayo lang mag-asawa, kayo lang magkakapatid, o kaya mga anak mo, kung ikaw ay OFW, may regular naman tayong pagtawag sa ating pamilya, kahit sa pamagitan na lang ng messenger. Okay. Binibigyan mo ng assignment yung mga anak mo, yung asawa mo, nagkasundo kayo na mag-recite ng kahit isang sura na napagkasunduan. Wallahi lahat tayo mga kapatid, naranasan natin na na lumilipas ang buwan, taon, ang iba ito matanda ng Muslim. Ang namemorya sa Quran, walang nadagdagan, hindi nadadagdagan. Bakit? Kasi wala kasing jamaa na nagtutulak sa atin, nag-i-encourage sa atin para tuloy-tuloy yung ating pag-memorya. At sa pamagitan ng jamaa na ito, dito talaga makakamit ng tao ang tunay na pagkakapatiran. At alam natin, ito hisinipi ko ang ilang mga ayat sa Quran at hadith ng propeta patungkol sa kapatiran. Innamal mu'minuna ikhwah. Alam natin, memorya ito na nakarami. Ang mga manampalataya ay magkakapatid lamang. Yung isa pang aya na ito, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaykum id kuntum a'da' fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi, pansin niyo, ikhwana. Okay? Anong salin? Dahil sa biyaya niya ay naging magkakapatid kayo. Okay, yung dalil naman sa sunnah, al-muslimu akhul muslim, la yadrimuhu wa la yuslimuhu, wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati. Ang Muslim ang Muslim ay kapatid ng Muslim, hindi niya ito apihin, ni isusuko sa isang mapang-api. Ang sinumang isinakatuparan ng pangangailangan ng kapatid niya, isa katuparan din ni Allah ang pangangailangan niya. Inal muslima idha aada akhahu al-muslim lam yazal fi khurfatil jannati hatta yarji'. Kapag dinalaw ng Muslim ang kapatid niyang Muslim na may sakit, okay, habang nandoon daw, inaalagaan niya at dinalaw yung kapatid niyang may sakit, siya naman ay nananatiling nasa pagpipitas ng mga prutas ng paraiso hanggang siya ay uuwi. At ang last na hadith, al-mu'minu mir'atul mu'min. Al-mu'minu akhul mu'min yakufu alayhi dayatahu wa yahutuhu min wara'i. Ang mu'min ay salamin ng isang Muslim, ng mu'min. Ang mu'min ay kapatid ng isang mu'min. Ipinagtatanggol niya ang kalugihan ng kanyang kapatid at ipinagtatanggol niya ito sa panahong wala ito. Mir'aton li akhihil muslim. Mir'atul mu'min. Salamin ng isang mu'min. Di ba hindi natin nakikita ang ating mukha? Nakikita lamang natin sa pamagitan ng salamin. Ang ating mga kahinaan, mga pagkukulang, ay nakikita natin yan sa kapatid nating Muslim. Kung ang kapatid nating Muslim, hindi ka na tinutuwid sa mga pagkakamali mo, ay hindi totoo yun na mayroon kayong tinatawag na kapatiran. Mayroon pang isang hadith, ito pa rin sa pagkakapatiran, ito ay hadith Qudsi, qala Allahu Azza wa Jal, al-mutahabbuna fi jalali, lahum manabir min nur, yagbituhumun nabiyuna wa syuhada. Ang mga nagmamahalan sa akin ay nasa mga tanghalan sa entablado ng liwanag na minimithi. Ang kalagayang ito ng mga nagmamahalan, minimithi dito
pinapangarap ng mga propeta at ng mga syuhada. Okay, yung mga dalil na ito mga kapatid, kung bakit binasa ko ito, maraming ulit na natin napakinggan sa mga khutbah at mga muhadara yung kahalagahan ng kapatiran sa Islam. Wallahi mga kapatid, kahit gaano pa karaming mga muhadarat at khutbah ng Jum'ah ang napakinggan natin tungkol sa pagkakapatiran at pagmamahalan sa Islam, kung wala namang pinagsamahan ang mga Muslim sa isang jama'a, maaaring hanggang isip mo lang na mamahalin mo ang kapatid mong Muslim. Pero sa oras ng paghihingalo na hindi na gumagana ang isip, o sa panahon ng kagipitan, ang kapakan ng pansarili ang isipin mo, at ang tunay at dalisay na pagmamahal sa kapatid ay wala. Ito ang naturalisa sa tao, kahit mga jamaan na hindi pang relihiyon. Kunyari, ako dati napasama sa mga grupong komunista. Doon sa mga samahan na nagsama sila sa hirap, wallahi makikita mo yung pagmamahalan. Kasi na mayroon silang samahan. Sa mga nagbabasa ng sira, sa isang naganap na labanan na inilunsad na jihad ng mga sahaba. Pagkatapos ng labanan, alam natin na ang tao kapag maraming nawala na dugo dahil nga sa sugatan, maaaring naghihingalo na, maghihingi yan ng tubig kasi uhaw na uhaw yan, gustong uminom. Okay. Yung nag-distribute ng tubig, nang makarinig na mayroong sumisigaw ng tubig, nilapitan niya para painumin ng isang basong tubig. Mayroon namang isang sumigaw, humihingi ng tubig. Yung tao na yun na naghihingalo na gustong uminom ng tubig, nang marinig na mayroong sumisigaw ng tubig, sabi niya, hindi ko kailangang uminom, hindi ako nauuhaw, ibigay mo na lang sa kanya. Nang dumating na naman sa kabila, sinabi naman ng isa, doon mo ibigay sa isa, di ko pala kailangan kasi may narinig namang sumisigaw. Bakit ganun ang nangyari sa panahon ng mga sahaba? Kasi ang mga tao, kapag naghihingalo, hindi na gumagana ang isip niyan. Kung ano ang nasa puso niya, kung ano yung kanyang minahal, yun ang bukang bibig na lalabas sa kanyang bibig. Kaya dito doon makikita natin ang tunay na pagmamahalan. Bakit? Kasi mayroon silang samahan. At ano ang samahan na buo ng propeta at mga sahaba? Ano ang samahan nila? Samahan ng tuloy-tuloy na pag-aaral, at ang the best na instructor nila ay ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at upang kanila itong maibahagi sa pamagitan ng da'wa at jihad. Kaya naman sa pamagitan ng mga majalis na ito, majalis al-dhikr, na tuloy-tuloy na pinagsasamahan ng mga kapatid ang pag-aaral at pangangaral, na pinagsaluhan nila sa pangangaral at pag-aaral ang pagsasabar, sakripisyo, kinakailangan ang sabar sa mga kahirapan ng tungkulin ito. Dito po mga kapatid, uusbong ang tunay at dalisay na pagmamahalan. Siyempre, ulitin ko, na binanggit ko na kanina, gusto ko lang pagdiinan, bago natin maisagawa ang mga majalis o dhikr na ito sa mga kaibigan, simulan muna natin sa ating mga sarili, sa loob ng pamamahay natin, sa asawa, sa mga anak, sa mga kapatid, na magkaroon tayo ng regular na pagpupulong, pag-upo. Wallahi, maraming mga pamilyang Muslim, walang kaibahan sa pamilyang hindi Muslim, na hindi sila naupo para magkaroon man lang ng halaka. Kaya huwag tayong tumulad sa buhay ng pamilya ng mga kufar na wala sa kanila ang kaugalian ng pagkakatipon ng mga miyembro ng pamilya. Sa atin ang pagkakatipon, double purpose, hindi lamang pag-aaral ng Islam sa ating pamilya, mga anak, mga kapatid, yun ay sharing na rin ng experience ng bawat isa, ano ang nangyari sa bawat isa, ano yung problema ng bawat isa. Yan ay napakahalaga. Simulan natin mga kapatid sa ating sarili, kahit hindi pa natin na isagawa o nailabas ang obligasyong majalis o dhikr, pagpupulong na regular sa labas sa mga kapatirang mga Muslim.
simulan natin sa ating mga sarili. Hanggang dito lamang mga kapatid. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Muli assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh po ya Ustad. Nagandang buting Ustad na nanawagan po ako Ustad saglit. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikinagagalak po namin ipahayag ng Akhawati fil Islam Organization ay magdaraos ng isang Islamic Symposium February 22, 2025 sa Taguig, Lumos, inshallah. Bibigay ng mahalagang aral ang mga tagalang-galang na ulama mula sa Al-Ma'arif Educational Center sa nasabing okasyon. Upang maging matagumpay ang symposium na ito, kami po ay magalang na humiling ng inyong suporta sa pamamagitan ng donasyon. Ang inyong mga ambag ay makatulong upang matustusan ang mga kinakailangan gastusin at maging makipakinabang ang pagtitipon na ito sa lahat ng dadalo. Inshallah. Ang pamunuan at mga opisyalis ng Akhawati fil Islam Organization ay dadalo rin po sa event, inshallah, at patuloy na magsusumikap upang maging makabuluhan ito para sa ating komunidad. At naway pagpalain kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala at katimpalaan sa inyong kabutihang loob para sa karagdagang informasyon o kung nais mag-donate nangyari makipag-ugnayan lamang sa amin at ipadala ang inyong tulong sa pamamagitan ng GCash o sa pamamagitan ng Palawan at pakicheck na lang sa comment section ang mga details at sa mga numero. Barakallahu fikum ya Ustad, napakagandang aral po ang ating natutunan sa hapon o gabing ito. Nawa ay maparami pa at mapalawak pang ating kalaman patungkol sa rirang Islam. Allahumma amin. Ustad, tumatanggap ka po ba ng tatlong katanungan o clarification sa inyong binahagi po? Inshallah. Okay lang. Kung lahat daw ng mga katanungan ay mayroong kasagutan, at ang mga ulama noong unang panahon ang the best daw na kasagutan kapag ka nag-alinlangan, la adri, hindi ko alam, assignment na lang. O sige, baka alam natin, kung hindi natin alam, assignment. At ibibigay ko sa mga kasama kong mga ulama dito. Mga kapatid, mga kaibigan sa pananampalatayang Islam, kung may mga clarification kayo sa binahagi ng ating buting Ustad, mari po kayong mag-isan at antayin na tawagin ang inyong mga pangalan bago po kayo mag-unmute. At kung hindi naman po kayo makapagsalita, ay itatype nyo na lang sa comment section ang inyong katanungan at hayaan ang MC magbabasa nito. Pagdalo, taas po ng kamay, inshallah. At si Ukti Mariam Dalimbang, Kadalisis, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustad, hindi naman po isang katanungan. Gusto ko lang po kasi mag-clarify. Mula po kasi ako sa Jama'ah din Mahad. Ako po ay kasi nakalabas din sa Mahad na yun. So, gusto ko mag-hindi ng advice ko sa kasi nagsinabi na ako ng social media, ganyan. Parang minsan kasi parang mahalaga ko sa sarili ko na minsan parang alisin ako na di ako nag-attention. Hindi ako kaya yung nanda. Gusto ko lang advice lang. Gandang po, Ustad. Pwede bang pakibuod ang katanungan para hindi ko nakuha putol-putol yung audio? Malabo yung boses mo, sis. Paki-clear lang po, inshallah. Ikaw, Sister Katubig Mariam, pwede mo maibigay ang summary ng kanyang katanungan? Hindi ko naintindihan. Kaya nga po, Ustad, parang may hangin po eh. Oo nga, malabo. Paki-clear nga po. Pwede kayang pakitype Shortcut. o dito sa comment section? Clear na lang po. Okay na. Clear na po ba?
Clear na po. Ah, sige, sige. Good po, Malik. Ito po kasi, hindi naman po siya as in nakalungan masyado. Gusto ko lang po humingi ng advice. Advice lang po kasi sapagkat ako din po ay mula sa jamaah. Like, ako din po ay mula sa mahad or turil na yung sinasabi mo, ako ay nagmula din doon sa tapos one day nakalabas po kasi ako kasi sa pamagitan dahil po sa financial ba problem then parang nahalata ko kasi sa sarili ko na parang hindi na ako kagaya ng dati ba. Siyempre pag nasa tural ka, nasa mahal ka, parang ang ganda ng parang ang ganda ng ibada mo, parang nagsagawa mo ng ibada mo maayos, pero bakit sa labas napusita ka ng cellphone, ganyan, social media, like, YouTube ko ibalik yung sarili ko na kahit hindi ako nasa market na kaya kong maging ganun din, sa kagaya ng dati, ganun. Gusto ko lang po ng advice sa sana po Yung sinabi ni sister, nakuha ko yung punto niya na nung siya ay nasa Turil, siyempre masarap ang buhay doon kung Islam ang pag-usapan. Wala ka sa mga tukso. Maganda ang mga ibadat mo. Tuloy-tuloy yung pag-aaral mo, pagmemorya ng Quran, pag-aaral ng Aqidah, pag-aaral ng iba't ibang mga subject sa Islam. At kapag lumabas ka na, kapag nakalabas na, marami talagang mga kapatiran din na parang naliligaw na. Kaya, ang utos palagi ng propeta, kung lumabas ka na sa Maat, lumabas ka na sa mga madaris o mga tinatawag na turil sa Mindanao, mas mainam talaga na makibarkada ka sa kagaya mong mga mananampalataya. Kaya nga sa hadith ng propeta, paalay ka bil jamaah, fa'in na maya kuludde bulkasiya. Yan ang hadith ng propeta. Yan ay mapapakinabangan ng karamihan sa atin. Na kapag tayo'y lumabas, kunyari, hindi lang kung totoo sa paglabas sa mga turil, mapapansin natin yung mga kapatiran, kunyari, halimbawa, yung isang Maranao na lumaki sa Marawi City, napunta ng Iligan, napunta ng Cagayan, napunta ng Manila, wala nang nakakasalamuha na mga Muslim, kukunti na lang, ang mga kapitbahay ay mga kufar, mayroon talagang pagbabago sa kanyang pag-uugali, pananalita, mga kilos. Kaya narapat sa ating mga Muslim palagi, makisama palagi, makihalubilo palagi sa mga kapatirang mga Muslim. Okay mga kapatid, yan lang siguro ang aking mababanggit sa ating kapatid at maganda ang kanyang katanungan. Yan ay realidad na kalagayan nating lahat bilang mga Muslim. Sana mayroong napulot ang bawat isa. Mashallah na malinaw sa iyo, ang kasagutan ng ating buting Ustad. Dada po tayo sa pangalawang nagtatanong kay Ukti Rosil Vargas Padalin. Ukti, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustad, gusto lang po sana ng clarification regarding po sa ano po ba talaga yung hulugan or ibig sabihin po na tumatalakay sa usaping al-wala wal-bara po. Ano yun? Al-wala wal-bara? Opo. Okay. Kung tatasan ng mga scholar, maraming mga librong sinulat patungkol sa al-wala wal-bara. At yan ay mahabang mahabang paksa. Siguro kung ipahintulot nyo sa akin na magkaroon tayo ng isang muhabara patungkol sa al-wala o wal-bara na kung saan siguro ang alam ko sa maging sa Kamindanawan, kahit sa mga khutbah hindi tinatalakay ang topic na al-wala wal-bara. Kung totoo siya ang al-wala wal-bara, ang pinakapundasyon niyan ay ang ating La ilaha illallah. Yan ang pinakapundasyon. Ang La ilaha, yun ang al-bara,
illallah, yun ang al-wala. At hindi ko maibigay ang pinakabuod para maunawaan ang lubos ng bawat isa. Inshallah, sana magkaroon tayo ng pagkakataon sa loob ng siguro sa loob ng mga 40 minutes o hanggang 1 oras na matalakay natin ang topic patungkol sa al-wala wal bara. Pasensya ka na kapatid, hindi natin maibigay ng lubos. Kagaya sa sinabi ko kanina, ang pinakadiwa ng al-wala wal bara, karaniwan sa lahat ng mga tao kapag minahal mo ang isang paniniwala o simulain. Ang sino mang kumukontra dyan, kamumuhian mo rin, kasusuklaman mo rin, kakalabanin mo rin. Ang sino mang alam mo na tumatangkilik din ng parehong ideolohiya, kahit hindi pang relihiyon, automatic ang simpatiya at pagmamahal mo ay sa kanya. Kaya natural ang isang Muslim kapag namulat sa katotohanan ng relihiyong Islam, natural mamahalin niya ang Islam. At lahat ng tumatangkilik nito, kanya ring mamahalin. Kaya nga, ang definition ng katagang Islam, al-istislamul kamil lillahi ta'ala, wala yatahaqqaqul istislam illa biqabulil ahkam. Okay. Sa pangkuan, ang Islam daw ay al-bara'atu minasyirk. Al-bara'atu minasyirk wa ahli. Paglaban sa shirk at sa mga tumatangkilik nito. Kaya makita natin, ang sino mang tumatangkilik ng katotohanan, nandun ang simpatiya at pagmamahal mo. At ang salungat doon, natural, kasasuklaman mo rin. Wala namang taong mamahalin niya ang kumakalaban sa kanyang ideolohiya. Ang masaklap, ang mga Muslim na hindi na pag-aralan kung ano ang katotohanan ng Islam, natural ang iba, ang simpatiya ay sa mga kuffar. Alam naman natin ang realidad na kalagayan ng mga Muslim. May mga Muslim, ang mga asawa pa nga ay mga kuffar. Kung totoosin, maging ang kanilang kasal ay invalid. At tanda yon na wala sa kanila ang al-wala wal bara kasi hindi sila bulat sa katotohanan nito. Inshallah, sana nga magkaroon tayo ng pagkakataon na ma-deliver natin sa loob ng 40 to 1 hour ang topic na ito. Napakahalaga siyang paksa. Inshallah, para maging malinaw sa ating lahat. Okay mga kapatid, pasensya na, yun lang ang pinakabuod na aking ibinibigay ko sa inyo mga kapatid. Okay? Mayroon pa bang karagdagang katanungan? Wala na pong magtatanong mga kawati. Kawats? Okay mga kapatid, kung wala na, sana muli ko kayong makapiling at natutuwa ako at nakapagbahagi ko sa inyo ng kaalaman patungkol sa Islam. Inshallah, sana magkaroon pa ako ng pagkakataon at matalakay natin ang al-wala wal bara. At yung nabanggit ko kanina habang nagsasalita ko sa muhadara, yung tungkol sa ang katotohanan at layunin ng da'wa sa Islam. Napakahalagang paksa, ito ay tumatalakay patungkol sa realidad o katotohanan ng ating pananampalataya. Kung tutusin, konektado ang dalawang iyon sa katanungan ng ating kapatid. Al-wala wal bara. Okay mga kapatid, siguro magpaalam na ako sa inyo. Subhanakallahumma wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Muli mga kapatid, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Quran, Masalamat.